Hello mga madlang lodi! Hello! Good evening sa inyong lahat and good morning naman dyan sa Pilipinas. Yes, good morning kasi advance kayo ng 5 hours. Yeah. Eh, nandito nga po ako sa Kuwait ngayon kasi nagbabakasyon yung amo ko kasi walang pasok sa Qatar. Pero naka-base po ako sa Qatar. And sa mga nagtatanong po dyan kung bakit nandito kami sa Qatar kasi nga po wala pong pasok ngayon ng 10 araw kasi kaka-exam lang nila ng first periodical or second grading na. I'm not sure. Basta kakatapos lang nila mag-exam. Second grading na ba, te? No? First lang ba? First grading pa lang pala. So, sa mga nagtatanong po dyan, bakasyon po kasi sa Qatar, kaya nandito kami sa Kuwait. And 10 days po kami dito, pero ngayon 4 days na po kami. So, sa mga nagtatanong po kung nakalipban pa dito sa Kuwait, nakalipban pa po sa Kuwait. Wag po kayo mag-alala kasi po may visa naman po kami. Sa mga nagtatanong diyan kung bakit ako nakakapasok dito sa Kuwait, kinukuhanan po kami ng visa ng amo namin. And actually nung last year nakapasok kami dito sa Kuwait. And mas mabilis dati. Unlike ngayon na natagalan kami ng almost 1 hour and a half sa immigration ng Kuwait. Kasi nga po, sobrang higpit nila and madaming cheche-boreche or maraming hinahanap na requirements si immigration ng Kuwait. Sa bagay, ano na po nila yon? Policy po nila yon. Kailangan kapag papasok ka dito sa Kuwait, kasi nga po nakalipban pa ang mga Pilipina dito ng mga domestic helper. Kapag po dadalhin kayo dito ng amo nyo, make sure na yung ikama nyo or yung ID nyo or yung Qatari ID nyo or anything na ID nyo na kung saan kayo nakabase, kailangan po hindi expired yun. Siyempre, kailangan may dala kayong passport. And siyempre, hindi dapat expired yung passport nyo. And kailangan po, meron kayong visa na kukuhanin kung kailan kayo mag-i-stay dito. So, kung yung tatlo pong yun, siyempre, kailangan nyo po kasama yung mismong sponsor nyo. Ika-4. So, ikama ID, passport, visa, and then si sponsor nyo. So, yung 4 pong yan ang pinaka-mandatory requirements ni Kuwait. Yeah. Kasi nga po nakalip ban ang Kuwait ngayon ng mga domestic helper. Yeah. Correct me if I wrong, pero yun po yung based sa experience ko po nung Friday kasi inabot kami ng 1 hour and a half sa immigration. Yun. Kapag po yan kompleto po yan, makakapasok ka agad dito sa Kuwait and kailangan, kagaya po namin, 10 days lang po yung visa na kinuha ng amo ko. So, within 10 days, kailangan hindi ka lalampas ng 10 days kasi for sure, hindi ka makakalabas ng Kuwait kasi huhulihin ka nila kasi kailangan 10 days lang yung visa mo and kailangan lalabas ka ng Kuwait within 10 days. Yeah. Kailangan natin sumunod sa policy nila. So, sana po, nasagot ko po yung mga katanungan nyo and sa mga nagko-comment sa akin, don't you worry po, legal po ako dito sa Qatar. Yeah, na nakabase sa Qatar and legal po kami pumapasok dito sa Kuwait or kahit sa Saudi, kumukuha po yung amo ko ng visa namin na requirements. Kaya po yung passport ko po is 10 years pero ang dami na niyang tatak actually na balik-balik lang Kuwait, Saudi, Kuwait and pa-twice ko pa lang po ngayon nakapunta dito sa Kuwait and sana may natutunan kayo dito sa video kong to and salamat po sa mga followers ko and shoutout sa family ko, sa asawa ko, shoutout Chef and kay Madam Stacy. Shout out, I miss you and bye-bye!